Good day everyone. Once again, I am Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion tackles about first fruit as sacrificial giving, and our scripture is talk about uh, Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. NIV version. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with the new wine. ASND version. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa mga unang ani ng iyong mga pananim. Sa gayon, ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng saganang ani at ang iyong mga pisaan ng ubas ay aapaw ng bagong alak. So, this verse po is nagpapakita po siya ng prinsipyo or principles ng pagpaparangal sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating mga yaman, particular sa pamamagitan ng pagbibigay ng unang bunga o first fruit na tinatawag. Sa ganitong paraan po kasi is ipinapakita natin ang ating pagtitiwala sa ating mahal na Diyos at kinikilala natin siya bilang pinagmumulan ng lahat ng ating pagpapala. So, our first teaching po is all about first fruit as voluntary sacrificial giving is giving the first portion of our income. So, yung pagbibigay po natin ng unang bunga ng ating kita ay isang anyo or principle ng kusang loob na sakripisyo. Ito ay nangangahulugan na inuuna natin ng Diyos sa lahat ng ating tinatanggap at ibinabalik sa Kanya ang unang bahagi ng ating mga pagpapala. Ayon din po kay Pastor Russell Ocampo, ang pagkilos na ito ay nagpapakita ng ating pag-asa at pagtitiwala sa Kanyang probisyon at kabutihan. So, second is first fruit as voluntary sacrificial giving honors the Lord. Kapag po tayo ay nagbibigay ng unang bunga, pinaparangalan natin ng Diyos, ipinapakita natin na kinikilala natin siya bilang pinagbumulan ng lahat ng ating mga biyaya or blessings. Ang pagkilos na ito ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pasasalamat at paggalang sa Kanya na siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. So last teaching is first fruit as voluntary sacrificial giving can be one of the means to receive blessing from God. So, ayon po kasi kay Pastor Russell Ocampo, ang pagbibigay po ng unang bunga ay maaaring maging daan upang makatanggap tayo ng mas maraming pagpapala mula sa Diyos. At ito din po ay isang paraan ng pag-aani mula sa ating paghahasik kung saan ang ating kasaganan ay nagmumula sa ating mapagbigay at tapat sa Kanya. So, our next naman po is our application. So, our application, first, practice sacrificial giving as a way of thanking and honoring the Lord. So, ang pagbibigay po ng unang bunga ay isang practical na paraan upang ipakita ang ating pasasalamat at paggalang sa Diyos. Sa bawat pagkakataong tayo ay magbibigay, ito ay nagiging isang paalala ng kanyang kabutihan at katapatan sa ating buhay. So, second naman po is yung practice sacrificial giving as a way of being a channel of God's blessing. So, sa pamagitan nga po ng pagbibigay natin, nagiging daluyan po tayo ng pagpapala ng Diyos sa iba. Kumbaga, ang ating mga handog ay maaaring magamit upang tulungan ang mga nangangailangan pa at palawakin ang mga gawain ng Diyos sa iba't ibang aspeto ng ibang tao or buhay ng tao. So last application po is practice sacrificial giving as a way of showing that we trust God to provide our needs. So ang pagbibigay po ng first fruit or unang bunga ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Diyos na siya ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan at ito ay isang hakbang ng pananampalataya natin or faith na nagtitiwala tayo na siya ang magpapala at magbibigay sa atin ng lahat ng higit pa sa ating inaasahan. So, lastly po is our discussion. So, our discussion tackles about
Why should we practice voluntary sacrificial giving as an expression of our trust in God? So, ipinapakita ng katarungan ni Pastor Russell Ocampo na ang pagbibigay ng first fruit ay hindi lamang isang tradisyon, kundi isang malalim na espiritual na hakbang na nagpapakita ng ating buong pagtitiwala at pagpapahalaga sa ating mahal na Diyos. So, dapat tayo mag-practice ng pusang loob na pagbibigay bilang pagpapakita ng ating faith or faith at tiwala or trust sa ating mahal na Diyos, dahil ito ay nagpapalalim ng ating pananampalataya tulad ng sabi ko sa kanina at pag-asa sa Kanya. At nagpapatibay din po ito ng relasyon natin with God. At sa bawat pagkakataong tayo ay nagbibigay, ipinapakita natin na naniniwala tayo sa Kanyang kakayahan, sa ating sa kakayahan ng ating mahal na Diyos, at na magbibigay sa atin ng pagpapala. Ang ating pagbibigay ay hindi lamang isang gawain ng pag-asa at pananampalataya, kundi isang pagkilala na ang ating Diyos ang pinagmumula ng lahat ng ating pagpapala.